Kahit hindi pa nalulutas ang isyu ng agawan ng teritoryo sa West Philippine Sea, pinunto ng mismong Foreign Minister ng China na sa ngayon ay nasa tinatawag na golden period daw ang ugnayan ng Pilipinas at China. Mula sa Beijing sa China, nakatutok si Jessica Soul. Parang status update sa Facebook, klaro na in a relationship muli ang Pilipinas at ang China. Kung hindi man may MU o mutual understanding, puro mabubuti at magagandang salita lang ang namagitan kina Foreign Affairs Secretary Alan Peter Cayetano at Chinese Foreign Minister Wang Yi matapos ang kanilang pulong dito sa Beijing. Ayon kay Minister Wang, ito ang golden period sa kasaysayan ng ugnayan ng China at ng Pilipinas. China na raw ang biggest trading partner ng Pilipinas. Binibili nito ang ating mga prutas. Bukod sa nagbigay din ng pera, panggawa ng mga riles ng tren at tulay. 我们一致同意，去年10月中非关系重回正轨以来，我们的双边的合作已经进入到一个快速发展的 黄金期，两国的政治互信不断的加深，各领域的合作全面的展开。我要告诉大家的是，在短短不到大半年的时间里边，我们已经在基础设施、经贸、农业。 Nagpasalamat naman si Secretary Cayetano sa lahat ng tulong ng China sa Pilipinas, kabilang na sa pagsugpo ng terorismo at droga. There are many tangible results that have come immediately. But as the year ends and as the year begins, next year begins, you will see the infrastructure programs that are fruits of the strength of our relationship with China. Nagbigay din ang China ng armas para sa mga sundalo nating nakikipaglaban pa rin sa Maute ISIS sa Marawi. Pivot to China ang madalas na tawag sa pagkiling o pagpanig ni Presidente Duterte sa China gaya ng nangyayari ngayon. Pero para kay Minister Wang, may tuturing pa rin daw itong independent foreign policy para kay Duterte o sa Pilipinas. Lalo't para naman ito sa kabutihan ng mga Pilipino. Na nagkakamabutihan muli ang Pilipinas at ang China ay hindi naman daw bago, kundi pagbabalik lang sa normal. How else do you see Philippines-China relations evolving now that our president has himself stated that he has pivoted, or at least is perceived to have pivoted towards China? 重回正轨以来， Well, in China's view, your president has been acting on the fundamental and long-term interests of your nation and your people by pursuing an independent foreign policy. If we have to say President Duterte is pivoting to anybody or turning to anybody, I would say that he is just keeping in his heart the Philippine people. Kaibigan nga ba ang China o kaaway o katulad ng sinasabi ng mga kabataan ngayon, isang frenemy, kung minsan friend, kung minsan enemy. Foreign Minister na mismo ng China ang nagsabi ngayon, si Minister Wang Yi. Ang normal daw na estado ng ugnayan ng China at ng Pilipinas mula noon magpahanggang ngayon na tayo'y magkabati, magkapitbahay at hindi bilang magkaaway. Mula po rito sa Ministry of Foreign Affairs ng China, dito sa Beijing, ako po si Jessica Soho para sa 24 Oras. Nasa Beijing ngayon si Jessica Soho para sa isang serye ng mga special report para sa Kapuso Mo, Jessica Soho, at para sa State of the Nation. Patay ang isang dating Vice Mayor sa Camarines Sur matapos banggain ang sinasakyan niyang motorsiklo ng isa pang motorsiklo. Dalawang sakay naman ng isang karo ng punerarya sa Misamis Oriental ang nasawi matapos araruhin ng 10-wheeler. Makibalita tayo kay John Consulta. Sirang-sira ang 10-wheeler na ito at nagkalat din ang karga ng mga uling nang mawalan daw ito ng preno sa Alubijid, Misamis Oriental. Dalawang trabahador ng isang punerarya ang dead on the spot nang mabangga ng truck ang kanilang karo. 5 pa ang sugatan, kabilang na ang driver at pahinanti nito. Naharap sa patong na kaso ang driver na hawak na ng otoridad.
Patay naman ang isang dating vice-alkalde ng Nabua, Camarines Sur nang madisgrasya sa sinasakyang motorsiklo. Kwento na nagmamaneho ng motorsiklo kung saan ang kasabiktima, bigla raw silang binangga ng isa pang motorsiklo sa likuran. Sa lakas ng pagbangga ay tumilapot daw ang dating opisyal at nabagok ang ulo sa kalsada. Walang suot na helmet ang biktima na papunta raw sana sa isang lamay. Posibleng makasuhan ng rider ng bumanggang motorsiklo na hindi raw napansin ang mga binangga dahil sa headlight ng kasalubong na truck. Patay din ang isang rider ng motorsiklo nang mahulog sa kanal sa Lagangilang, Abra. Ayon sa investigasyon, galing sa inuman ang biktimang nagbabakasyon lang na OFW sa Saudi Arabia. Wala rin nakitang foul play sa insidente. Nasawi naman ang isang ginang na 50 taong gulang at isang binatilyong sakay ng isang truck na nahulog sa creek sa Escalante City, Negros Occidental. Nawalan daw ng preno ang truck kaya nahulog. 7 pa ang sugatan. Pansamantalang ikinulong din ang driver ng truck pero pinilaya rin nang walang naisang pangkaso laban sa kanya. John Consulta, GMA News. Isang taon na mula nang malagi sa pwesto si Pangulong Duterte at para sa ilan ay marami pang kailangang gawin ang administrasyon. Narito po ang report. I'm not a guy who would want to rate himself. It is up for other people to do that. You can rate me good, very good, excellent, or very poor. And I don't mind. They said, I just do my duty. If I make you happy, good. If you are sad about what I'm doing, I'm sorry. Yan ang pahayag ni Pangulong Duterte kagabi sa bisperas ng unang taong anibersaryo mula nang manumpa siya sa pwesto bilang presidente ng Pilipinas. Ayon sa Pangulo, wala siyang pakialam kung anong rating ang ibibigay sa kanya ng iba't ibang sektor basta siya tutok daw sa pagtatrabaho. Pero hindi raw ito sapat para sa ilang grupo na nagrally sa iba't ibang panig ng Metro Manila. Sa Intramuros sa Maynila, nagtipon ang mga miyembro ng Kilusang Mayo 1 sa harap ng tanggapan ng Department of Labor and Employment. Bit-bit ang kanilang mga placard at banner. Dito, iginiit nilang dapat nang wakasan ang kontraktualisasyon. Hinarap naman sila ni Labor Secretary Silvestre Bello III. Sa kanyang dialogo sa mga rallyista, iginiit ng kalihim na wala siyang kapangyarihang ipagbawal ang lahat ng uri ng kontraktualisasyon. Sa ilalim din ng Administrasyong Duterte, mahigit 60,000 na raw ang naregular sa kanilang mga trabaho. Alam mo yung contractualization, ginagawa natin maparaan na mawala na rin yan. Pero unti-unti yan kasi kailangan natin ng inspeksyonin lahat ng mga business establishment na sumusuway sa Department Order. Ang Grupong Bayan, batid na marami na umanong magandang nagawa ang Administrasyong Duterte. Pero kulang pa raw ito. Nangangamba rin silang habang tumatagal ay tila lumilihis ang Pangulo di umano sa kanyang mga pangako. Bagamat may nagawang mabuti at positibo, tila mas nakalalamang yung mga negatibo at yung mga problema. Marami sa mga pangako ay hindi natupad, no, sa usapin ng ekonomiya, sa usapin ng independent foreign policy, yung peace talks nasa bingit ng alanganin. Bagsak na grado naman ang ibinigay ng Partido Manggagawa para sa unang taon ng Pangulo. Kanina, nagtipo ng kanilang mga miyembro sa Boy Scout Circle sa Quezon City. Hinain din nila ang patuloy na pag-iral ng kontraktualisasyon. Bigo ang mga manggagawa at ang mga kababaihan. Hindi pa rin natatapos ang kontraktualisasyon, wala pa rin pagbabago sa sahod ng mga manggagawa. At ang aming sa unang taon, siya lamang ay nakagawa lamang ng 7,000 pagpatay sa extrajudicial killing, mga katiwalian sa ating mga kapulisan sa pamagitan ng kanilang mga panguhuli sa mga pamilya ng mga may droga. Para naman sa Communist Party of the Philippines, walang pinagkaiba ang kasalukuyang gobyerno sa mga nakalipas na administrasyon sa mga polisiya sa ekonomiya at seguridad. Binatikos din ng CPP ang anilay strongman tactics ng Pangulo. Nagpamalas daw ang presidente ng umano'y all-out ruthlessness sa paniwalang maaari niyang gamitin ang malaking suporta sa kanya noong eleksyon upang atakihin ang sambayanan. Sa nakalipas na taon nga raw, 3 gyera ang inilunsad ng gobyerno, ang war on drugs na pangunahing target daw ang mga mahihirap, ang war on suppression laban sa demokrasya at ang war on Moro na nakita raw ng publiko sa bakbakan sa Marawi.
Paulit-ulit din daw ang pagpuri ni Pangulong Duterte sa rehimeng Marcos at sa batas militar. Si Senadora Laila De Lima, na kilalang kritiko ng administrasyon, binatikos ang mga paglabag sa karapatang pantao na talamak-anya sa nakalipas na taon. Pagdanap ng dugo at kasinungalingan lang daw ang napala ng publiko kay Duterte. Sinigundahan ito ni dating Senador Rene Saguisag, si Vice President Leni Robredo, tumangging bigyan ng rating si Pangulong Duterte sa kanyang unang taon sa pwesto. Ayon sa Vice Presidente, hindi patas kung siya ang magbibigay ng grado sa Pangulo. Batid daw niyang maraming pagkukulang ang administrasyon, pero marami rin daw itong nagawa. Yung mga pagkukulang, pagtulungan na lang natin lahat kasi yung success naman ng administrasyon na to, para din sa atin ito lahat. Kung ano yung matutulong, hindi lang ako, pero kung anong matutulong ng bawat isa sa atin para maging matagumpay yung pamumuno ng ating Pangulo. Cedric Castillo, GMA News. At sa ibang balita, isang saksi ang nagkwentong 3 lalaki ang nakita niyang lumabas mula sa bahay ng pamilyang minasakor sa Bulacan noong gabi ng krimen. At kabilang na ang unang suspect na prinisenta ng pulisya. Nakatutok si Salima Refran, exclusive. Maraming tinig ng mga bata naghihiyawan. Oh, tumatawag ng Papa, Papa, Papa. Ito ang kwento sa PNP CIDG ng saksing itatago natin sa pangalang Celia. Sa kanya raw narinig nang mapadaan malapit sa bahay sa Northridge Subdivision sa San Jose del Monte, Bulacan, Martes sa madaling araw. Hinahanap daw niya kasi noon ang anak niyang hindi pa umuwi. Ilang minuto matapos ito, nakita niya ang mga lumabas ng bahay. 3 sila, yung isa nakahubad, yung isa naka-dark blue, tapos yung isa naka-t-shirt siya, tapos yung parang maruminet niya, may edad na. Tapos yung 2 po bata pa. So nakita ko yung isa yung bata pa na may kutsilyo siyang hawak-hawak, tumutulo pa rito yung dugo. Dugo talaga, pati yung mukha na may dugo. Sabi ko, ano to? Umalis na lang po ako, natakot na po ako. Laging gulat daw niya nang mapanood na lamang sa TV na ang bahay na nadaanan niya ay ang lugar kung saan 5 miyembro ng isang pamilya ang walang awang pinatay. Nung pinakita po yung bahay, sabi ko, dito ako galing sa bahay na to Eto, kako yung bahay. Siyempre, may apo po ko, may pamilya rin po ako. Konsensya pong umano sa akin. Lalo naman siyang nagulat na makita sa TV ang umaming suspect na si Carmelino Ibanez. Siya po yung nakita ko, ginanong ko po talaga. Siya po yung nakita ko na may hawak ng kutsilyo na nakahubad. Kahapon, pumunta siya sa burol na mag-anak at nakausap pa ang padre de pamilya na si Dexter. 3, sabi ko, nakita ko 3 lumabas dyan sa bahay nyo. Dyan mismo sa gate, sa harapan ng bahay nyo, 3. Nilapitan na raw siya ng mga taga-CSU o Civil Security Unit ng Bulacan. Itinuro daw niya ang 2 kapitbahay na lalaki na mabilis naman daw binitbit ng mga taga-CSU. Kaya nung nakuha, nagkagulo na sila doon, binugbog na nga nila, sa harapan ko pa, piniringan pa nila, nilagyan pa ng paper bag sa ulo, binabanatan nila, sabi, tarantado kami, testigo, sumusuko na yung suspect, sir, punta na tayo sa presinto, hindi ko na kaya, dali nyo na kami sa headquarters, gago, walang headquarters to, punta tayo sa imperno. Nagpaikot-ikot daw sila sa Bulacan bago siya hinatid ng mga taga-CSU sa Quezon City. Hindi na raw niya nakita sa TV ang 2 pang suspect. Kinuhanan na po ba kayo ng statement? Yun ang isa pa, ma'am, hindi nila ginawa. Kinuha lang nila sa akin ang impormasyon ko saan makikita kung pumasok yung tao. Pinaturo lang nila sa akin. Yung sinasabi na imbestigahan ka, kung ano yung nakita mo, yung parang statement po, wala silang ginawang ganon. Kinuha lang nila yung, kumbaga, parang ginamit din nila ako kasi may itinatago sila hindi ko maintindihan. Sa tingin niyo may Opo, meron silang pinagtatakpan na hindi ko maintindihan. Sinisikap pa namin makuha ang panig ng CSU tungkol sa sinabing ito ng saksi. Kanina, nagbigay na ng pahayag sa CIDG sa Camp Crame si Celia. Salima Refran, nakatutok 24 oras. Patay ang isang dating Vice Mayor sa Camarines Sur matapos banggain ang sinasakyan niyang motorsiklo ng isa pang motorsiklo. 2 sakay naman ng isang karo ng punerarya sa Misamis Oriental ang nasawi matapos araruhin ng 10-wheeler. Makibalita tayo kay John Consulta. Sirang-sira ang 10-wheeler na ito at nagkalat din ang karga ng mga uling nang mawalan daw ito ng preno sa Alubijid, Misamis Oriental. 2 trabahador ng isang punerarya ang dead on the spot nang mabangga ng truck ang kanilang karo. 5 pa ang sugatan, kabilang na ang driver at pahinante nito.
Naharap sa patong na kaso ang driver na hawak na ng otoridad. Patay naman ang isang dating vice-alkalde ng Nabua, Camarines Sur nang madisgrasya sa sinasakyang motorsiklo. Kwento na nagmamaneho ng motorsiklo kung saan ang kasabiktima, bigla raw silang binangga ng isa pang motorsiklo sa likuran. Sa lakas ng pagbangga ay tumilapon daw ang dating opisyal at nabagok ang ulo sa kalsada. Walang suot na helmet ang biktima na papunta raw sana sa isang lamay. Posibleng makasuhan ng rider ng bumanggang motorsiklo na hindi raw napansin ang mga binangga dahil sa headlight ng kasalubong na truck. Patay din ang isang rider ng motorsiklo nang mahulog sa kanal sa Lagangilang, Abra. Ayon sa investigasyon, galing sa inuman ang biktimang nagbabakasyon lang na OFW sa Saudi Arabia. Wala rin nakitang foul play sa insidente. Nasawi naman ang isang ginang na 50 taong gulang at isang binatilyong sakay ng isang truck na nahulog sa creek sa Escalante City, Negros Occidental. Nawalan daw ng preno ang truck kaya nahulog. 7 pa ang sugatan. Pansamantalang ikinulong din ang driver ng truck, pero pinalaya rin nang walang naisang pangkaso laban sa kanya. John Consulta, GMA News. Dalawang tulog na lang magsasagupaan na sina Manny Pacquiao at Jeff Horn sa Battle of Brisbane sa Australia. Nagkarata ang mga pulis para tiyaking ligtas ang nasa 50,000 manonood ng laban sa July 2. Sa Brisbane Convention and Exhibition Center naman, dumalo sa isang exclusive VIP lunch ang ilang malalaking boxing personality. Kasama sina Pacquiao at Horn. Present din ang dati ng nakalaban ni Pacman na si Timothy Bradley Jr. Payo niya kay Horn huwag maliitin ang malakidlat sa bilis na suntok ni Pacquiao. Ngayong gabi may closed-door training pa si Horn. Sobra pa kasi siya ng halos 5 pounds sa timbang at bukas na ang final weigh-in. Facebook friends, sa unang taong anibersaryo ni Pangulong Rodrigo Duterte sa pwesto, nakukulangan daw ang ilang grupo sa performance niya. Sabi ng grupong partido ng manggagawa, bigong taon ang unang taon ng Pangulo para sa mga manggagawa at kababaihan. Ang iba pang labor group nagmarcha rin papuntang tanggapan ng DOLE para iprotesta ang patuloy raw na polisiya ng kontraktualisasyon. Hinarap sila ni Labor Secretary Silvestre Bello III na iginiit na nasa 60,000 na ang naregular sa trabaho sa ilalim ng Administrasyong Duterte. Binatikos din ni Senator Laila de Lima ang anyay 1 taon ng pagpaslang, pagmumura at pambabastos sa ilalim ng Duterte administration. Sabi naman ng Pangulo, wala siyang pakialam sa rating na ibinibigay sa kanya ng kung sino man, basta siya magtatrabaho. Wala rin daw siyang nakikitang mali kung may napapatay ng mga drug suspect kung manlalaban sila. Arestado ang isa sa umanay kasabwat ng suspect na si Carmelino Ibanez sa pagpatay sa 5 magkakaanak sa San Jose del Monte, Bulacan. Dinakip kanina si alias Tony na nakainuman daw ni Ibanez noong gabi bago mangyari ang karumal-dumal na krimen. Nagnegatibo naman sa initial drug test si Ibanez na nauna ng umaming bangag sa droga at lango sa alak ng gawin ng krimen. Ayon sa PNP Region 3, posibleng mabilis ang metabolism ni Ibanez o di kaya konti lang ang binatak niyang shabu. Sasailalim naman sa drug test si alias Tony. Pinaghahanapan ng pulisya ang isa pa nilang kasama na si alias Ingo. Mahigit 400 na ang patay sa bakbakan ng puwersa ng gobyerno at Maute Group sa Marawi. Doble kayod na nga ang mga gumagawa ng kabaong sa Iligan dahil sa dami ng dinadalang bangkay doon mula sa Marawi. Nakikipagtulungan na ang Iligan LGU sa DSWD at DILG para pondohan ang pagpapalibing sa mga ito. Isa pa malaking problema ang pag-aasikaso sa libu-libong evacuees. Sabi ng Provincial Crisis Management Committee, 8 batang bakwit na ang namatay dahil sa diarrhea. Dumarami rin daw ang may skin disease at respiratory-related problems. Marami rin daw nakakaranas ng schizophrenia at post-traumatic stress disorder. Sana raw magpadala ng eksperto sa mental health and ang national government, bukod pa sa hinihiling nilang dagdag na inuming tubig, bakuna at gamot. Sabi naman ni Pangulong Duterte, posibleng ilang araw na lang ay tatagal ng bakbakan, lalo't mahigit 300 na ang mga napatay na terorista. Ang gobyerno raw ang nananalo sa bakbakan. Usap-usapan sa social media ang kwento ng military sniper na si Black Eagle. Isa siya sa mga sniper na lumalaban sa Maute Group sa Marawi. Ang bakbakan sa Marawi tila naging personal crusade para sa kanya
dahil namatay sa bakbakan ng kaibigan niyang kapwa sundalo. Read more about that on GMAnews.tv. Usapang showbiz naman, sina kapuso couple Arthur Solinap at Rochelle Pangilinan, handa na nga ba para sa buhay mag-asawa? Panoorin sa GMAnews.tv. At inilabas na ang first 4 entries na pasok sa 2017 Metro Manila Film Fest. Read more about that on our website. Balikan natin ang first year anniversary ni Pangulong Rodrigo Duterte sa pwesto. Kayo kapuso, anong grade ang ibibigay ninyo sa Pangulo? Feel free to comment below. At para sa ibang top stories for the day, visit our website and social media pages. Maraming salamat po sa pagsama nyo sa amin via Facebook Live. Ako po si Ivan Mayrina and I'll be back on Monday. Click that share button now.